Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka na, kaagapay? Muli tayong magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Pinasasalamatan natin ang Panginoon sa gawain ng TLOR Grace Church diyan po sa Muzon, City of San Jose del Monte, Bulacan. Gaganapin po bukas, mga kaagapay, ang ating Thanksgiving service, December 15, 2019. Ipinapaalala lang po natin sa mga kasama natin na magsasama-sama po tayong lahat. Lahat po ng outreaches sa main church ng TLOR Grace. Ang mga sumusunod na outreaches ay sa TLOR Grace, Bagong Silang, Caloocan City at Tierra Benita. Ang mga nangunguna po ay sina Pastor Jimmy Asibal kasama sina Mike Abugin at Marichu Ortega. Sa TLOR Grace Pabahay, Muzon, San Jose del Monte, Bulacan, ang mga nangunguna po sina Brother Renier and Sister Tina Abugin. Diyan naman po sa TLOR Grace Sangandaan, Caloocan City, ang mga nangunguna po na sina Brother Tim and Sister Jane Anyora kasama si Brother Tupeng Brudo. At sa TLOR Grace San Jose Heights, ang mga nangunguna po dyan na sina Pastor Ariel and Pastora Tintin Montino kasama si Sister Luz Tiges. Maraming salamat sa buhay ninyo, mga kaagapay, sa patuloy ninyong paglilingkod. Bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang isang napakagandang awitin na ito para sa kapurihan ng Panginoon. Tsuper ng Buhay from Papuri 40th Anniversary Album. Gising na naman kay bilis ng araw, pikit pa ang mata, bumabangon na sa kama. Kay ganda nga naman ng araw kong simulan mong kumanta. Pasalamatan siya, si Jesus, sa araw na ito. Buhay na anong sigla dinudulot niya sa tuwi na alas 7 na. Baka ka mahuli sa eskwela, pagkat marami nang sumasakay patungong Philcoa. Sabi sa Biblia, bawat lakad mo ay si Jesus, ang tsuper ng buhay. Dito ka sumakay, gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Paniwalaan nyo, ito'y tungkol kay Kristo. Baka akala nyo kami ay nanloloko. Si Jesus, hindi siya sinungaling, sa kanya to nanggaling. Ito ang tanging niyang layunin. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay
sulit, pagkat patungong langit hindi pwede ang sumabit. Siya ang tsoper ng buhay, dito ka sumakay, gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit hindi pwede ang sumabit. Purihin ng Panginoon sa napakagandang awitin na yan. Tayo ay nagbabalik. Ito pong muli ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. At ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Ipagpapatuloy po natin ngayong gabi ang ating pagtalakay sa ating paksa tungkol sa tamang pagsunod. Ang paksang ito ay binigyan natin ng pamagat na Don't Miss God's Will, at ito na po ang ikalawang bahagi or part 2. Balikan lang po natin sandali ang 5 hakbang upang maipamuhay ang kalooban ng Diyos. Una, ipanalangin ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, hanapin ang kalooban ng Diyos. Pangatlo, unawain ang kalooban ng Diyos. Pang-apat, magpasakop ka sa kalooban ng Diyos. At ang panglima, sumunod sa kalooban ng Diyos. At tinalakay din natin ang pattern. Una, si Jesus at ang kalooban ng Diyos. At ngayong gabi naman, tatalakayin natin ang mga mahahalagang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos. Important facts about God's will. You can see God's will from anywhere if your mind is set to love and to obey Him. God's will, ano-ano ang mga mahalagang bagay tungkol dito? Una, ang kalooban ng Diyos ay nadidiskubre. Mahirap maganap ang kalooban ng Diyos sa isang taong hindi naman talaga nagsusuko ng buhay sa Panginoon. Magliliwanag lang lahat ng kalooban ng Diyos sa iyo the moment na sumagot ka sa Lord ng, "Yes, Lord, susunod po ako sa kalooban mo. Lord, kakalimutan ko ang aking sariling kagustuhan at ang susundin ko ay ang iyong kagustuhan." Pakinggan mo ito, kaagapay. Hanggat hindi mo kayang ilagay sa kamay ng Diyos ang iyong buhay, huwag kang magtatanong kung ano ang kalooban niya at baka mabigo mo lang siya. Bakit ibibigay ng Diyos ang kanyang kalooban kung hindi ka naman handang sumunod, magpasakop at mag-alay ng buhay? Hanggat hindi mo sinasabing, "I will obey you, Lord," malabong mararanasan mo ang kalooban niya. Hindi po madali. Madalas dadalhin ka ng Diyos sa isang kalagayan na mahirap ipaliwanag, hindi mo maintindihan minsan. Parang ganito. Naalala nyo ba yung isang tagpo sa Bagong Tipan sa buhay ni Pedro at ibang mangingisda? Sabi ng Panginoong Hesus, "Pedro, ihulog mo ulit yung lambat." Subalit, "Lord, magdamag kaming nangisda, pero wala kaming huli." Parang malabo, di po ba? Mahirap. Subalit kung susunod ka, doon mo palang makikita at mapapatunayan. Kaya ang tanong ay, kailan nangyayari ang himala? Kapag sumunod ka na sa Diyos. Pangalawa, ang kalooban ng Diyos ay napapatunayan. Ang sabi sa Roma, Kabanatang 12, Talatang 2, "Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap ng kalooban ng Diyos." Alam mo, kaagapay, napatunayan kong tama ang desisyon kong sumunod sa kalooban ng Diyos. Huwag kang titigil sa pagsunod hanggat wala kang napapatunayan. The moment you say yes to God, that's the wisest decision you ever made for your life. Yan ang pinakamatalinong pagtugon na gagawin mo sa buhay mo. Pinakadakilang desisyon. For me, the greatest and best decision I made is to serve God. Hindi ako sumikat, hindi ko natupad ang sarili kong pangarap, pero bakit ako masaya? Sapagkat para sa akin, ang tinutupad ko ay ang pangarap ng Diyos para sa aking buhay. Napakasarap sa pakiramdam ang tuparin ang pangarap ng Diyos. Ikaw, kaagapay, ano ang tinutupad mong pangarap? Sabihin na nating masaya ka dahil nakuha mo ang mga ninanais mo. Subalit,
Sasabihin ko sa iyo, kaagapay, kakaiba ang saya na mararamdaman mo kung yung gusto ng Diyos ang matupad mo. You know why? Because that's God's best for you. Hindi dahil sa KJ ang Lord at ayaw kanyang sumaya. Para sa akin, ang pinakamasayang part ng buhay ko ay yung gawin ang kalooban ng Diyos. Pangatlo, ang kalooban ng Diyos natutupad. Ang sabi sa aklat ng Mateo, Kabanatang 6, Talatang 10, "Tumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit." Sabihin na nating may kabigatan ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Lalo na kung nasanay ka ng yung gusto mo ang nasusunod sa buhay mo. Mahirap talaga. Subalit kung sakaling dumating ang panahon na mahirapan ka, sa palagay mo di ka tutulungan ng Diyos. Kung kalooban niya ang ginagawa mo, sasamahan ka niya hanggang sa huli. At dahil sa biyaya ng Diyos, kakayanin mo, kaagapay. Pang-apat, ang kalooban ng Diyos ay nagbibigay kagalakan. Kaagapay, maniwala ka, ma-enjoy mo ang kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, kapag ginagawa mo ang kanyang kalooban, masaya ka, hindi yung napipilitan ka lang. Ang gusto ng Lord, nag-i-enjoy ka. Hindi yung lagi ka na lang nag-i-entertain ng mga bagay na nagpapabigat sa iyo. Sama ng loob, tampo, pag-aalinlangan at takot. Dapat nag-i-enjoy ka. Mag-enjoy ka, kaagapay. Maaring naglilingkod ka ngayon, but the question is, are you happy? Are you enjoying the life of serving God? O naglilingkod ka nga, ngunit hindi ka naman masaya. Iba ang nasa isip at puso mo. Mahirap yung ganon. Ginagawa mo ang isang bagay, pero hindi ka naman masaya. Halimbawa, tumutulong ka nga, hindi ka naman masaya. Kaya nga ang sabi ng Bible, God loves the generous giver. Hindi lang niya sinabing God loves the giver. Kasi maraming nagbibigay pero hindi generous. Yun yung mga may sumbat kapag nagbibigay. Meaning, hindi sila masaya sa ginagawa nila. At ang panglima, ang kalooban ng Diyos ay maaari ring malampasan. Bakit? Ito ang mga maaaring dahilan, kaagapay. Una, malalampasan mo ang kalooban ng Diyos kung babaliwalain mo ang kanyang mga babala. Di ba yan ang nangyari kay Adan at Eva? Kinain nila ang ipinagbabawal na bunga. Ang liwanag ng instruction ng Diyos, subalit inignore nila. Isa lang ang dahilan kung bakit mo ini-ignore ang warning ni Lord. Ibig sabihin, wala kang tiwala sa mga salita niya. Proverbs chapter 3 verse 5, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding." Itong verse na to, warning to sa mga mahilig magmarunong o magmagaling. Minsan, di tayo nagtitiwala sa Diyos at mas nagtitiwala tayo sa sarili nating karunungan. Kaya kung ini-ignore mo ang warning ng Diyos, meaning, ini-ignore mo rin ang kanyang kalooban. Minsan yan ang hilig ng tao, nasanay nang i-ignore ang warning. Minsan nga nakalagay na ngang bawal tumawid. At ang matindi dito, minsan dinudugtungan pa, bawal tumawid, nakamamatay. Pero tumawid pa rin. Ayun, nabangga. Isang ilustrasyon dito ay ang buhay ni Haring Solomon. Sa aklat ng unang mga hari, Kabanatang 11, Talatang 1 hanggang 2. Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Bukod pa sa anak ni Faraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonyo at Hiteo. Ipinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Huwag kayo mag-aasawa sa mga lahing iyan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sabi ni Yahweh. Ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Ito yung mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pagdating sa talatang 3, ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700 at ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300.
inilayo ng mga babaeng ito si Solomon sa Diyos. Kaagapay, pakinggan mo ito. Ito ang masakit. Yung mag-asawa ka at yung mapapangasawa mo ay ilalayo ka sa Diyos. Minsan nga, boyfriend or girlfriend mo pa lang, pero inilalayo ka na niya sa Diyos. Kaagapay, ang isang sekreto ng maayos na relasyon ay dapat iyong palapit kayo ng palapit sa Diyos. Mga mag-asawa, the more na lumalapit kayo sa Diyos, mas nabibuild ang strong foundation ng inyong pagsasama. Si Solomon, nakalimutan niya ang prinsipyong ito. Ito na, sa talatang 4 hanggang 6, tumanda na si Solomon. Talatang 4, nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba si Solomon kay Astarte, ang Diyos ng mga Sidonyo, at kay Milcom, ang karumal-dumal na Diyos ng mga Amonita. Gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na buong katapatang naglingkod kay Yahweh. Si Solomon po ay tumandang paurong. Kung mangyari po ito sa atin, masasaktan po ang Diyos. Why? Kasi po maganda ang plano niya para sa atin. Masakit sa isang magulang na hindi masunod ang mga pangarap niya para sa kanyang mga anak. Mga anak, masasaktan ang mga magulang ninyo kung nakikita nilang hindi nyo nararanasan ang guminhawa. Pangalawa, malalampasan mo ang kalooban ng Diyos kung ikaw ay walang pagtitiyaga. Si Sarai, kung pag-aaralan mo sa kanyang pagmamadaling magkaroon ng anak, ang kanyang asawang si Abraham, ay tila bagang ibinuyo niya na makipagtalik ang kanyang asawa sa alipin kay Hagar. Maaring pinahintulutan yon sa panahon nila. Minsan okay lang na gawin, subalit hindi yon ang paraan ng Diyos. Madalas ito ang problema, namimiss natin ang God's will dahil naiinip tayo, di tayo makapaghintay, wala tayong tiyaga. Kung wala pang direksyon ang Diyos, don't move, just wait, baka magkamali ka. Pangatlo, malalampasan mo ang kalooban ng Diyos kung mangingibabaw sa iyo ang tawag ng laman. Si David, noong natukso at nahulog kay Bathsheba, nalayo siya sa kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na magkasala ka. James chapter 1 verse 13, when tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Minsan, mali ang desire o motibo ng isang tao. May gusto ka lang minsan na patunayan. Pang-apat, malalampasan mo ang kalooban ng Diyos kung hindi ka susunod sa Kanya. Tingnan po natin ang naging karanasan ni Haring Saul. Sa unang Samuel, kabanatang 15, talatang 1 hanggang 3, sinabi ni Samuel kay Saul, isinugo ako ni Yahweh upang harangin ka bilang hari ng Israel. Kaya't pakinggan mo ang mensahe ni Yahweh. Ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, paparusahan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilabas ko sa Ehipto. Lusubin mo ang Amalek at lipulin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo sila lahat, babae at lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. Sa talatang 10 hanggang 11, sinabi ni Yahweh kay Samuel, nanghihinayang ako sa pagkapilik ko kay Saul bilang hari sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking mga utos. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Sa talatang 11, bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ng mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? At sa talatang 22 hanggang 23, sinabi ni Samuel,
Akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Tignan lang natin yung original na plano ng Diyos kay Saul. Unang Samuel, Kabanatang 13, talatang 13 hanggang 14. Sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan niyang ginawa mo. Kung sinunod mo ang iniuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Ang nais ng Diyos, magtayo si Saul ng dynasty ng mga hari na magmumula sa kanyang lahi. Lahat na magiging hari ng Israel ay magmumula dapat sa kanyang mga anak. Kaso, nabulilyaso. And yet, nag-stay pa rin ng 20 years si Saul after that, pero na-miss o nalampasan niya yung higit na mas magandang plano ng Diyos. Sayang, nagsettled siya sa second best. Pakinggan mo ito, kaagapay. Maaring ang gagawin mong desisyon ngayon, ang kasamang mag-aani ay ang iyong mga anak sa bandang huli. Kung susunod ka at maglilingkod ka ngayon ayon sa kalooban ng Diyos sa buhay mo, maniwala ka, kasamang makikinabang ang iyong mga mahal sa buhay someday. Panglima, malalampasan mo ang kalooban ng Diyos kung hindi mo bibigyang halaga ang kanyang mga salita. Ang nakalulungkot po, minsan na isasantabi po natin ang salita ng Diyos. Sa buhay ni Haring David, the intention of David was very good to bring the Ark of the Covenant. Gusto niyang ma-revive ang bansang Israel sa gagawin niya. Ang problema, mali ang kanyang paraan. The Ark of the Covenant is symbolizing God's presence. And ang ginawa ni David, isinakay sa kariton. Hindi po yun ang gusto at paraan ng Diyos. Unang Kronika, Kabanatang 13, talatang 7 hanggang 9. Pagdating nila sa bahay ni Abinadab, isinakay nila ang kaban ng tipan sa isang bagong kariton na inaalalayan ni Uza at Ahiyo. Si David at ang buong Israel ay sumasayaw at umaawit sa saliw ng tugtugan ng mga lira, alpa, tamburin, pompyang at trompeta. Ngunit pagsapit nila sa giikan sa Kidon, natisod ang mga bakang humihila sa kariton, kaya't hinawakan ni Uza ang kaban ng tipan upang hindi mahulog. Dahil dito, nagalit sa kanya si Yahweh, kaya't namatay siya noon din. Hindi porket maganda ang intensyon, ibe-bless na ng Diyos. Tignan mo muna kung talagang ito ang gusto ng Panginoon. Ang dapat pala nilang ginawa ay ito. Unang Kronika, Kabanatang 15, talatang 11 hanggang 15. Ipinatawag ni David ang mga paring sina Zadok at Abiathar, ang mga Levitang sina Uriel, Ashias, Joel, Samaiyas, Eliel at Aminadab. Sinabi niya sa kanila, kayo ang mga pinuno ng angkan ng mga Levita. Linisin ninyo ang inyong sarili, pati ang inyong mga kapatid, at dalhin ninyo ang kaban ng tipan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa lugar na inihanda ko para dito. Dahil hindi namin kayo kasama ng unang buhatin ito, nagalit ang Diyos nating si Yahweh, sapagkat hindi namin ginawa ayon sa ipinag-uutos niya. Kaya nilinis ng mga pari at mga Levita ang kanilang sarili upang dalhin ang kaban ng tipan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pinasan ito ng mga Levita sa pamamagitan ng mga kahoy na pambuhat ayon sa iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Ngunit alam mo, sobrang mabuti ang Panginoon sa mga taong marunong sumunod kahit maraming pagkakamali.
sa mga talatang 25 hanggang 27. Pagkatapos, si David, ang pinuno ng Israel at ang mga pinuno ng libu-libong kawal ay masayang nagpunta sa bahay ni Obed-Edom upang kunin ang kaban ng tipan ni Yahweh. Sa tulong ng Diyos, nadala ng mga Levita ang kaban ng tipan, kaya't sila'y naghandog ng 7 toro at 7 tupang lalaki. Si David ay nakasuot ng kamisetang yari sa magandang telang lino. Gayon din ang mga Levitang may dala sa kaban. Ang mga manunugtog at si Kinanias, ang pinuno ng mga manunugtog, suot din ni David ang isang ephod na lino. Nagtagumpay na sila. Bakit? Kasi sumunod na sila sa instruction ng Diyos. Pang-anim, malalampasan mo ang kalooban ng Diyos kung hindi ka marunong makinig ng makadiyos na pagpapayo. Proverbs chapter 11 verse 14. Where there is no guidance, a people falls, but in an abundance of counselors, there is safety. Pang-7, malalampasan mo ang kalooban ng Diyos kung hindi mo tutuparin ng kanyang mga salita. Balikan lang natin ang mga Israelita. What is your goal? It's very dangerous if your goal is wrong. Ang masakit ay yung malapit ka na sa finish line, pero pagtingin mo, hindi pala yun yung finish line. You're in a wrong way pala. Hindi pala yun yung dapat mong daanan. As I close, can I ask you a very important question? Kaagapay, yan bang nilalakaran mo ngayon? Yan ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? If yes, tuloy ka lang, kaagapay. Subalit kung alam mo sa sarili mo that you're in a wrong way, stop and don't miss God's will. Seek the perfect will of God. Balik ka lang sa simula. Itama mo na. I believe this time hindi ka na magkakamali. Lumapit ka sa Diyos minsan pa at sabihin mo, Lord, help me. By your grace, I can finish the race in a right way, in your way. Diyan nagtatapos kaagapay ang ating pag-aaral tungkol sa paksang ang tamang pagsunod. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kapareho ring oras, 7 to 7:30 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic today, maaari kang magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZS FEBC Facebook or mag-text ka sa cellphone number 0917-430-4355 0917-430-4355. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.